today's video, i-share ko sa inyo kung paano nyo ma-recover yung inyong Pag-ibig account through online. Bago yan, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga video ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Pag-ibig apps ninyo. Then, click login. Ito, halimbawa, di nyo na maalala yung inyong password. So, click nyo lang itong forgot password. Dito sa may box, click nyo lang yan. Then, click proceed. And dito, click nyo lang itong login. Click continue. So, dito meron tayong tatlong mapagpipilian. I forgot my password, first time login, at saka unlock account. So, unang gagawin natin is yung I forgot password. So, paano kung nakalimutan nyo na yung password niyo? So, click natin yung I forgot password. Then, dito lagay nyo lang yung inyong email address. Click verify. Ayan. Dito, kailangan nyo lang sagutin yung security question. So, yung security question ko dito is, what is the name of your oldest child? So, pag once na gumawa kayo ng Pag-ibig account ninyo, meron kayong mga security questions na ginawa. Kung kaya makapag-proceed lang kayo dito kung tama yung sagot ninyo. So, lagay natin yung sagot natin dyan. Ayan, you have successfully submitted your request to reset your password. Ngayon, check natin yung email ni Pag-ibig sa atin. Click OK. Then, ayan, makatanggap agad kayo ng password reset. So, dito, makikita nyo yung inyong temporary password. So, ito na yung temporary password. So, yan yung kailanganin natin para ma-recover natin yung ating password. Dito, lagay natin yung ating email address at saka yung temporary password, yung in-email ni Pag-ibig sa atin, then our new password. So, kung ano yung password na nilagay nyo dito, dapat match yan dito. Then, take note, yung password ninyo must contain at least one small letter. Then, password must contain at least one capital letter. So, dapat may kahit isang big letter. Next is, password must contain at least one number. And last is, password must be at least 8 characters. So, itong apat na dito guys is dapat nasa password nyo yan para makapag-proceed kayo dito dahil itong apat na ito is required para makagawa kayo ng password. Kung nyo mailagay lahat ng information dyan, click nyo na itong submit. So, ayan guys, password reset successful. You can now log in to Virtual Pag-ibig. Click OK. So, ngayon, dahil may bago na tayong password, so, yun na yung ating gamitin pang login dito. Ngayon, lagay lang natin yung ating email address at saka password. Ayan, nakapag-login na tayo. So, as you can see, andito na yung ating account. Ayan, pwede na tayo makapag-change ng password dito. Ayan, makapag-log out, payments, then makapag-check na din tayo dito ng ating mga regular savings, contributions, MP2, housing loan, multi-purpose loan, calamity loan, at loyalty card plus natin. So, ngayon, paano naman kung email address naman ang hindi nyo maalala or kaya wala na kayong access sa inyong email address? So, guys, pag email address nyo naman ang problema, hindi nyo na maaalala or kaya wala na kayong access sa inyong email address. So, ito naman yung gagawin ninyo. Open nyo lang yung Google search ninyo sa inyong cellphone. Click search. Then, search nyo lang guys yung MCIF form Pag-ibig. So, ito na yon. Click natin yan. Then, scroll lang ninyo pababa. Hanapin nyo lang yung dapat na naka-Pag-ibig website. So, ito na yung form. Naka-PDF yan. Then, dapat ang nakalagay is MCIF or Members Change of Information Form.
Click natin tong form para ma-download na natin. Ayan, so file downloaded na. Then click open. Sa cellphone na natin yan, na-download na natin. So, dito guys, isa sa mga requirements ni Pag-ibig na dapat pagpunta ninyo sa Pag-ibig is may form na kayo. So, para pagdating doon, hindi na kayo magpipil up pa at pagdating doon is diretsyo na kayo sa counter. So, dito, after nyo ito mapaprint, so magpipil up na kayo. Dito, pag magfill up kayo, kailangan is naka-black ballpen yung pangsulat nyo dito at dapat capital letters dapat yung pagsusulat nyo dito. Ngayon, magpipill up na tayo. Una yung fill upan is Pag-ibig mid number ninyo. Then, kung kayo ay may housing account number, lagay nyo din dito. Dito sa pinakauna, so dito, importante ito. Dito malalaman ni Pag-ibig kung anong member information yung ipapa-change or ipapa-update ninyo. Kung kaya wag na wag nyong kalimutan na dito mag-check ng ano nga ba yung ipapa-update ninyo. Ngayon, dahil yung tutorial na ito is magpa-update ng email address. So, ang gagawin nyo, hanapin nyo si box ng change of address or contact details. So, ito yon. So, lagyan nyo ng check yung box guys. Ayan. So, lagyan nyo ng check yung box ng change of address or contact details. Ayan. So, halimbawa naman, kung gusto nyo pang ipagsabay-sabay yung pagpa-update nyo is pwede naman. Magpa-update din kayo ng marital status ninyo. So, ayan. Lagyan nyo din ng check ng yung box ng change of marital status. At ganon din sa kung ano pa mang mga ipa-update nyo dito. Then, after nyo malagyan ng check yung change of address or contact details, dito na kayo sa last name. So, ano yung ba yung apelyido ninyo, pangalan, name extension, tulad ng junior, senior, mga ganon. Then, your middle name. So, dahil ang pinapa-change natin is change of address or contact details lamang. So, ito yung naka-check natin. Yun yung hanapin ninyo. Change of address or contact details. So, ito yung email address ninyo. So, dito kayo maglalagay ng email address nyong pinapa-update or yung bagong email ninyo. Ayan. So, yun lang yung pipil upan nyo dyan. So, dito na kayo sa certification. Lagay nyo lang yung kompletong pangalan ninyo. And then, sa taas is your signature. And then, kung anong date kayo pupunta doon, yun yung ilagay nyo dito. Ayan, so nakaganda kay Pag-ibig, kunti lang yung dapat nating pipil upan. So again, kung ano pa yung mga dapat nyong ipa-update dyan kay Pag-ibig, so isabay-sabay nyo na. Lagyan nyo lang ng mga check yung mga gusto ninyong ipa-update dyan. So after nyo mayan mapil upan, scroll nyo lang pababa. Then hanapin nyo naman ang mga checklist of requirements for updating of change of address or contact details. So ito yung requirements na kailangan nyong dalhin pagpunta nyo ng Pag-ibig branch. So, itong form na pinilapan natin. So, yan yung isa sa mga requirements na dapat dalhin ninyo, MCIF form. Then, pangalawa naman is valid ID. So, dapat yung valid ID ninyo is dalan nyo yung original. And of course, may dala kayong photocopy or Xerox copy ng one valid ID ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo magpa-update ng email ninyo sa Pag-ibig Fund. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!